Ang pinakaunang nagkamit ng kasalanan sa Biblia ay ang Diyos. Grabe ang tao na yun. Matindi ang kanyang accusation sa Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. Parang diretsahan lang ang kanyang pagsasalita, na parang tao lang ang kanyang sinasabihan. Hindi siya kinilabutan sa kanyang mga pinagsasabi. Doon mo makikita na siya mismo ay wala siyang pananampalataya, wala siyang pananalig sa Diyos. Sabi niya na ang una daw nagkasala sa Biblia ay ang Diyos. Grabe ka. May mga verses ako nababasahin dito na ang Diyos kailanman hindi nagkasala, and God is perfect. Tama? Tama. Tingnan natin. Sa Deuteronomy chapter 32 verse 4. He is the rock. His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong. Upright and just is He. Hindi siya nagkasala. Na maliwanag. Hindi nagsisinungaling ang Biblia. Ito ay makikita dito sa Deuteronomy na bahagi ng Torah o the 5 book of Moses, na ang Diyos ay perfect. Kailanman hindi sila kagawa ng pagkakamali o kasalanan. Sa Psalm chapter 18 verse 30, as for God, His way is perfect. Maliwanag ka. The word of the Lord is flawless. He shields all who take refuge in Him. Sa Matthew chapter 5 verse 48. Basahin natin. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Diba? Ang Heavenly Father is perfect. Tapos sasabihin mo ngayon na ang Diyos ay nagkasala. Saan mo makikita? Panoorin natin ang kanyang sinabi kasi may karugtong sa dito eh. May karugtong sa dito. Panoorin natin. Yeah. Ang pinakaunang nagkamit ng kasalanan sa Biblia ay ang Diyos. Nung nagsinungaling siya tungkol sa punong kahoy, the tree of knowledge of good and evil. Ang sabi niya kay Eva at Adan, huwag na huwag niyong gagalawin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Dahil sa araw na kakainin niyo ang bunga nito, kayo ay mamamatay. Ang sabi ng ahas kay Eva, hindi kayo mamamatay. Mamumulat lamang ang mata nyo sa kung ano ang mabuti at masama. Magiging kawangis nyo ang Diyos. At yun nga ang nangyari. Kaya ang pinakaunang nagkamit ng kasalanan sa Biblia ay ang Diyos. Dahil kasalanan ng pagsisinungaling. Maliban na lang kung ang Diyos na nasa lumang tipan ay hindi naman talaga ang Diyos na lumikha sa ating mga tao. Ayun. Ito yung kanyang basihan kung bakit na sinabi na ang Diyos ang unang nagkasala sa Bible, dahil ang pagsisinungaling daw ay kasalanan. Tama naman, ang pagsisinungaling ay kasalanan. Ba't ang tanong, ang Diyos ba ay nagsinungaling? Hindi. Hindi ang Diyos kailanman nagsinungaling. Lahat na sinabi ng Diyos ay nangyari at totoo. Ang kanyang binasihan dito, dahil nang kinain daw nila Adan at Eva ang bungang ipinagbabawal ng Diyos, hindi sila namatay. Ang ibig niya sabihin, ang point niya dito, na sinabi ng Diyos na mamamatay kayo sa oras na kinain nyo ang bungang pinagbabawal ko, ay yung makita nila na nag-drop
si Adan at Eva na bumagsak sa lupa na mamatay. So, literal ang kanyang gustong makita na kamatayan. Basahin natin ang verse na yan. Basahin natin. Okay, para mano natin maunawaan ang lahat. Sa Genesis chapter 2 verse 16 hanggang 17. Dito muna tayo. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, makakakain ka ng alinmang punong kahoy sa lamanan. Ngunit huwag mong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, tiyak na mamamatay ka. Ito ang kanyang basihan. Kaya sinabi niya, ang God daw ang unang nagkasala dahil nagsinungaling siya, dahil ang kasalanan, ang pagsisinungaling ay kasalanan. Never nagsinungaling ang Diyos. Itong tao na to, para din siyang ahas. Para din siyang ahas. Kasi ang ahas, dinisib niya si Eva, kaya nadaya niya si Eva, natukso. So, itong tao na to, na vlogger, dinidisib niya rin ang tao. Gusto niyang i-deceive ang tao. Gusto niyang i-twist ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. At kailanman, hindi nagkasala ang Diyos. Natin na? Talagang himay-mayin natin to. Himay-mayin. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, makakakain ka ng alinmang punong kahoy sa lamanan. Ngunit huwag mong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, sapagkat sa araw na kainin mo yun, tiyak na mamamatay ka. Ito ang tanong ko sa iyo. Nung kinain nila Adan at Eva ang bunga, ano ba ang unang napansin mo sa kanila? Sinabi ng Bible. Anong napansin mo sa kanila? Di ba nagkaroon sila ng kaalaman? They notice that they are naked. Pero, nung hindi pa nila kinain ang bungang pinagbabawal ng Diyos, wala silang kamalay-malay. They are innocent. Para silang bata ng sanggol, nakasisilang lang, walang kalam-alam, walang kamuwang-wang. Ganun ang kanilang status nung hindi pa nila kinakain ang bungang pinagbabawal ng Diyos na kainin sa kanila. Pero nung kinain nila, they noticed that they are naked. Nagtago nga sila eh. Kumuha sila ng mga dahon at pinagtakip sa kanilang kasarian. Dahil nalaman, nakita ng lalaki ang kasarian ng babae. Nakita ng babae ang kasarian din ng lalaki. Nalaman nila na sila hubad. So ano yun? Totoo ang sinasabi ng Diyos na malalaman mo ang mabuti at masama. Magkakaroon kayo ng kaalaman. Paano mo nasabi ngayon yan na sinungaling ang Diyos? Ikaw ang sinungaling. Kailanman hindi nagsinungaling ang Diyos. At ang sinasabi mong kamatayan na gusto mo mangyari, ang gusto mo kasi na mag-drop out, makita mo na bumagsak sila Adan at Eva, dahil ang sinasabi ng Diyos dito, mamamatay ka. Kapatid, literal na kamatayan ang inihiling mo. But, dahil sa literal na kamatayan ang gusto mong ipakita, o sige, sasabihin natin, yes, may dalawang death ang binanggit dito sa verse na ito. May dalawang death. Physically death at ang spiritual death. Okay. Unahin muna natin ang spiritual death. Ang nangyari dito sa kanila, automatic, immediately, nung kinain nila Adan at Eva ang pinagbabawal na bunga, immediately, kaagad-agad, na disconnected sila sa Diyos. That is spiritually death. Kapatid, magkaiba ang espiritu sa spiritual. Ibang espiritu kasi ito napanood ko sa video mo na
nakausap na inaano mo si Pastor Titis Tilay na nihingi ka ng verso na ang espiritu na mamatay. Hindi na mamatay ang espiritu. Totoo sinabi mo, hindi na mamatay ang espiritu. Dahil ang espiritu ay galing sa Diyos, may buhay. Hindi, ang binanggit dito sa kamatayan na to, hindi yan espiritu. Spiritual death. Pag sinabing spiritual death, your relationship with Christ, ang iyong relasyon sa Diyos. Dahil sa Adan at Eva, very closer ang kanilang relationship with God. Nung sila ay hindi pa nagkasala. Kaya nga inilagay sila sa Garden of Eden eh. Caretaker sila dun sa Garden of Eden. Pamahalaan ang lahat na likha ng Diyos. Dahil inosente pa sila, wala pa silang kabuang-muang, wala silang kalamalam. Kumain lang sila doon. Nakakausap pa nila ang Diyos. Pero nung nagkasala sila, that is spiritual death. Pag sinabing spiritual, relationship with God, hindi yan literal. Nung nagkasala sila, automatic na disconnect ang kanilang relationship with God. Kaya ano nangyari sa kanila? Anong ginawa sa kanilang Diyos? Nung dumating ang Diyos, naglalakad, hinanap sila. Adan, Eva, nasaan kayo? Nagtatago po kami. Bakit? Kinain ba niyo ang bungang pinagbabawal ko? Yung binigay mo ka sa akin, sabi naman ng babae, yung ahas kasi. Ano nangyari? Pinalayas sila sa Garden of Eden at doon sila ngayon pinatira sa mundo na puno ng kahirapan at sinumpa sila na sa pamamagitan ng pagpapagod, pagtatanim, pagbubungkalang lupa, doon kayo mabubuhay at ang babae naman isinumpa na maghihirap sa panganak. Spiritual death. Hindi na sila karapat-dapat sa Garden of Eden because the Garden of Eden is a holy place. Kasi makasalanan na sila. Hindi sila pwede mag-stay doon sa Garden of Eden kaya pinalayas sila. Doon na sila pinatira sa mundo ng mga tao na makasalanan. That's why na-disconnect ang kanilang relationship with God. Kaya yun ang spiritual death. Yung sinasabi naman na physical death, nangyari din. Kasi nagkaroon ng kamatayan ang tao. Sino ang unang namatay sa Bible? Di ba si Abel? Pinatay si Abel ng kanyang kapatid na si Cain. That is physical death. Ang katawan nadidikay, nabubulok dahil sa kasalanan. Ang kasalanan nila iba doon, yung disobedience, kapatid. Hindi yung bunga na kinain nila. Disobedience, hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Yan ang kasalanan nila. Adan at Eva. Kaya, nagkaroon sila ng kamatayan. Spiritually, unang-una kagad. Automatic. Nung kinain nila, Adan at Eva, ang pinagbabawal na bunga, automatic, nalaman nila kagad na sila hubad. That is spiritually death. Totoo ang sinasabi ng Diyos na malalaman nyo ang mabuti at masama sapagkat sa araw na kainin mo yun, tiyak na mamamatay ka. Paano mo nasabi nagsisinungaling ang Diyos? Ikaw ang sinungaling. Gumagawa-gawa ka ng sarili mong bersyo na out of context. Dito, sinasabi ng Biblia, pasalamat ka, sinabi mo yan sa panahon ng grace. Ngayon na. Through our Lord Jesus Christ. Kasi kung sinabi mo yan sa panahon nila Moses, ng mga Israelite noon, sigurado, baka parusahan ka ng Diyos. Kasi blasphemy yan. Blasphemy yan. Blasphemy yan, kapatid. Noon, ang mga tao, matigas ang ulo. Katigasan ang kanilang ulo, inilaw ng Diyos na kagatin sila ng mga has. Kasi matigas ang kanilang ulo. Ganun talaga, nagpaparusa ang Diyos noon sa Old Testament. But, sa panahon ngayon, through our Lord Jesus Christ, yung grace, yung biyaya ng Diyos, through
our Lord Jesus Christ, yung love dito is unmeasured. Hindi na masukat ang love dito. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos is unmeasured. Ang ibig sabihin ng unmeasured, hindi masukat. Kaya kahit gaano ka makasalanan ng tao, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magbago. Ganon ang biyaya ng Diyos sa panahon ngayon. Sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Sa pamagitan ng biyaya, minahal niya tayo. Tayo'y naligtas. Through the grace of God, we are saved. Yan. Kaya, wag mo sabihin na ang Diyos ay nagkasala. Nakakatakot yan. Hindi ka ba kinalibutan? Wala kang prueba. Kailan God is perfect. Maraming prueba sa Bible na God is perfect. Hindi siya nagkasala. Because He is holy. He is the creator of heaven and earth. Pati ikaw, nilikha ka eh. Tapos sabihin mong nagkasala ang Diyos. Naku, kapatid, nabubulag ka lang. Nabubulag ka lang na sarili mong paniniwala. Baka kasali ka yata sa mga atheist eh. Doon, nabulag ka sa mga pag-aaral nyo, mga mythology. Nabubulag kayo na wala namang evidence na mayroon talaga. Pero dito sa Bible, ito ang evidence that there is only one God. The creator of heaven and earth. God is holy. He is perfect. Diba? Paliwanag ko sa iyo ha. Basahin ko dito. Verse 2, chapter 3. Sumagot ang babae, maari kaming kumain ng bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Ngunit tungkol sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ni hawakan man iyon, baka kayo ay mamatay. Sino nagsabi dito? Si iba, nag-usap sila ng ahas. Anong sinabi ng ahas? Dinidisip sila ng ahas. Dinadaya sila. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos dahil magiging malalaman nyo ang mabuti at masama. Diba? Hanapin natin yung buong verse talaga. Tinukso ng ahas si Eva. Sabi dito, kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Kita mo kung gaano ka tuso si Satanas, yung ahas. Kayo magiging parang Diyos. Kaya ang ginamit dito na sinabi ni Satanas na ng ahas parang Diyos dahil gusto niyang linlangin si iba na magiging makapangyarihan din kayo. Kaya doon na-deceive si iba, kaya kinain niya ang pinagbabawal na bunga. Nung kinain nila ang pinagbabawal na bunga, naging parang Diyos ba sila? Hindi. Kaya deceiver si Satanas. Deceive yung ahas. Parang ganun ka rin, kapatid. Parang ahas ka rin eh. Dinideceive mo ang tao ngayon. Wala kang prueba. Kaya matakot ka sa sinabi mo. Kailan naman ang Diyos ay hindi nagsinungaling. Kailan naman ang Diyos ay hindi siya diktador, kundi binigyan niya si Adan at Eva ng free will. Kalayaan sa pagpili. Kita mo ito lang ito kapatid ito yung papakita ko sa iyo. Kung ang Diyos ay diktador, bakit hinayaan niya bakit hinayaan niya si Adan at Eva na kumain ng bunga na pinagbabawal? That's the free will. Pinaalalahanan sila ng Diyos. Tandaan mo to Pinaalalahanan sila ng Diyos na kapag kinain nila ang pinagbabawal na bunga, mamamatay sila. Pero anong ginawa ni Adan at Eva? Kinain pa rin nila dahil sa
na-deceive sila ng ahas. O, kita mo ha? Kinain pa rin nila, pero wala silang narinig sa Diyos na oy, wag yung kainin yan. Baka kumain. Wala, hindi. Bakit? Kasi free will yun. Choice mo yun. Choice iyon ni Adan at Eva na nagkasala sila. Pero ang Diyos kailanman ay hindi nagkulang sa kanila na magpaalala na pag kinain mo yan, mamamatay kayo. Diba? Basahin mo kasi ang konteksto. Unawain mo kasi. Hindi yung mga paniniwala mo lang sa mythology na yan. Kaya nabubulag ka. Kaya hindi mo nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya hindi mo nakikita ang kaluwalhatian ni Kristo. Dahil sa paniniwala mo na yan. Read the Bible. Halukayin mo ng halukayin na kung ano sinasabi ng Biblia. Kaso nga lang, mahirap kasi may iba kang paniniwala. You're not a Christian eh. Di ba? Hindi ka manampalataya eh. Kaya ganun ka. Kaya binubulag mo ang tao, dinidisib mo rin ang tao na parang ahas din. Kaya ganun. Free will. Ang binigay ng Diyos sa tao. Kaya yan, tulad ngayon, di ba? Tulad ngayon, nagsalita ka ng kontra sa Diyos. Sinabihan ka ba ng Diyos na, hindi, di ba? Walang pigil sa'yo. Dahil yan ang gusto mong sabihin. Free will. Pero, tandaan mo, bawat pagkakamali, merong consequences. Tandaan mo yan. Free will. Binigyan ng tao. Kailangan pumili. Kaya, choice nila, iba yun at Adan. Nakainin ng bunga. Pero, hindi nagkulang ang Diyos na paalalahanan sila na kapag kinain mo yan, mamatay kayo. Di ba? God is perfect. Hindi sila nagkamali. Kapatid, hindi sila nagkasala. Sinabi mong dahil nagsinungaling ang Diyos. Hindi. Hindi nagsinungaling ang Diyos. Dahil nung kinain nila Adan at Eva, ang pinagbabawal na bunga, automatic, separated sila. Ang kanilang relationship with Christ, disconnected kaagad. Kaya nga nalaman nila sila hubad. That's the spiritual death. Physical death. Nangyari din. Namatay si Abel, di ba? It's, ano yan, pangkalahatan yan. Na ang kamatayan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Sino? Sila Adan at Eva. Kaya ang lahat nagkaroon ng kamatayan dahil sa pagsuway nila Adan at Eva. That's the physical death and spiritual death. Nalayo tayo. Tayo rin, minana din natin ang spiritual death. But because of our Lord Jesus Christ, na-connect ulit tayo sa Diyos. Naging malaya ulit tayo na makalapit sa Diyos Ama dahil sa kay Kristo, dahil sa dugo ni Kristo na nabayubay, na nabuhos doon sa cross ng Kalbaryo, dahil sa biyaya at pag-ibig ni Kristo sa atin. Kaya yun ang remedy. Kaya naibalik ang ating relasyon sa Diyos dahil kay Kristo. Yung spiritual death. Kaya nga tayo, kailangan nating manampalataya kay Kristo para magkaroon tayo ng kaligtasan through our faith to our Lord Jesus Christ. Kaya hindi kailanman nagsisinungaling Diyos. It's about the plan of God, kapatid. Plan of God ito. Kailanman ang Diyos hindi nagdidikta sa atin, but He always reminds us na pag ginawa mo ito, ganito ang mangyayari. Pero it's your choice. Di ba? Sa atin, mga gusto natin, wala namang nagpipigil sa atin kung anong gawin natin. Di ba? Wala. Pero may paalala ang Diyos na bawat pagkakamali, mayroong consequences. Di ba? Yun. Kaya, never nagkasala ang Diyos, kapatid. Binubulag ka lang ni Satanas. Buksan mo ang isipan mo. Magsisi ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Diyos sa sinabi mo.
Lord, I'm sorry. Ganun dapat na gawin mo. Habang maga pa. Huwag mong hintayin na yung nangyari kay Herodes. Baka alam mo yun. God is love. Binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataon na magbago at magsisi at manumbalik sa Kanya. Magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Huwag mong kontrahin ang Diyos. Dahil delikado yan. Dahil pag kumukontra ka sa Diyos, parang sumisipa ka sa isang patalim ng masasaktan ay ikaw. Yan. Sana manawaan mo ang video nito. Sana sa magitan ng video na to, makilala mo at makita mo ang kaluwalhatian ni Kristo sa buhay mo at magbago ka. Purihin ang Panginoon. God bless us all.